Declining birth rate in the Philippines. Unang-una, perspective video po ito. This is not created to blame or impose to anyone. Rather, it aims to give everyone multiple perspectives regarding this particular issue. Mas maganda kung sa isang complex na topic katulad nito, makita natin yung iba't ibang mga pananaw. Mahaba po ito, so I hope you will have the patience to sit down with me and discuss the nuances and complexities of this topic. Also, I value opposing views and all the diversity of different opinions. So please don't hesitate to comment and to engage into a productive discussion sa comment section if ever you have any insights to share. So, alright, let's proceed. Noong 90s, madalas na kuro-kuro yung paglobo o sinasabi na overpopulated na yung Pilipinas. Opinion yun ng karamihan, no? Siksikan na, ang sikip-sikip. Talagang top priority, mabilis ang mapahina o mapatigil yung paglaki pa ng populasyon ng Pilipinas. Pero kung titignan nating maigi, hindi naman sa buong bansa yun nangyayari. Mainly sa Metro Manila at iba pang highly urbanized centers. Probably Metro Cebu, Metro Davao. Marami kasing mga taga-probinsya, lalo na noong 90s, na pumupunta dito sa highly urbanized centers na ito dahil sa economic and job prospects. Disproportionate kasi yung oportunidad sa probinsya kumpara sa mga lugar na ito. Isa to sa mga problema natin. Imbalance pagdating sa mga oportunidad sa probinsya at sa urbanized centers. So dati, solid yung perspective na lumulobo na yung populasyon ng Pilipinas, overpopulated, dapat tumikil. Dapat bumagal yung paglaki ng populasyon natin. Ngayon, medyo nag-iiba na yung trend. Actually, hindi medyo. Nag-iiba talaga. Sa mga nakaraang taon, tuloy-tuloy na bumababa yung fertility rate ng Pilipinas. Ito yung data. So, kita nyo yung trend. Sa expression ng data is in 1,000 people. Yun yung replacement number. Yung dami ng nadadagdag na tao on a per yearly basis. So, when you plot it, kita mo yung consistent decline. At besides dun sa consistent decline, sa maraming dekada at taon, ang medyo mas nakakaalarma yung accelerated decline sa huling dekada, actually yung last 10 to 15 years. Alam nyo, hindi to bigla ang nangyari. Produkto ito ng iba't ibang bagay at polisiya, kagaya ng ilang programa ng gobyerno katulad ng RH Law, kagaya rin ng shifting lifestyle, shifting culture, at iba't ibang pang trend sa mga mamamayan. So, yung collective effects nito nag-lead sa consistent decline sa birth rate sa Pilipinas. Dahil mahaba at komplikado yung topic na to, ikakahon natin. So, ipe-place natin sa iba't ibang kahon yung iba't ibang mga perspektibo. Unahin natin ang unang kahon ng perspektibo. Ito ay ang individual perspective o ito yung pananaw ng bawat isang Pilipino sa kanyang buhay. So, yung tanong para mapalalim natin yung pag-uusap pagdating sa individual perspective. Bakit hindi ka pa nag-aanak? O bakit hindi ka nag-anak? Kung tatanungin yan sa maraming Pilipino, marami naman magsasabi na hindi lang basta ayaw. Maraming dahilan at karamihan dito valid. Kasama doon yung mahalang bilihin, hindi stable yung trabaho, may sinusustento ang pamilya, mga breadwinner. Marami ring nagsasabing hindi pa handa financially, emotionally, physically, at iba pang dahilan. Kung pasisimplehin natin, sa marami, hindi lang to basta kawalan ng kagustuhan, kundi sa marami, kakulangan sa kakayahan ngayon. Palawakin pa natin yung individual perspective. Itanong natin, ito, obligasyon ba ng tao mag-anak para sa gobyerno o para sa ekonomiya? Siyempre marami magsasabi na hindi, di ba? Kalayaan mo yun eh. Kalayaan mo kung gusto mong magpamilya o hindi. May punto naman, dahil ang pagbuo ng pamilya ay personal na desisyon. Personal na pag-ako sa responsibilidad. Hindi kasi siya madali. Hindi ito ay pwedeng gawing mandatory para parang trabaho na gagampanan para sa pamahalaan o para sa society. Palawakin pa natin ulit ang perspective. Itanong pa natin ito. Ngayon, may isang mahalagang grupo na kailangan din nating maintindihan. May cohort o parte din ng populasyon na merong sapat na kita, may stable na buhay, at talagang may kakayahang magpalaki ng anak, bumuo ng pamilya. Pero pinipili pa rin wag mag-anak o bumuo ng sariling pamilya.
Hindi dahil hindi kaya, kundi siguro nagkakaroon na ng shifting of priorities. Pinipili na yung kalayaan ng oras, flexibility sa buhay, personal growth, o iba pang anyo ng fulfillment. May mga ilan ding perspektibo na medyo negatibo na yung pananaw sa mundo, sa bansa, kaya ang resolution is wag na magdala ng buhay, wag na magdagdag ng buhay sa mundo. Kasi baka mag-suffer lang. May mga ganong perspective din. Yung mga individual perspective na to, mahalagang makita ng maayos. Sa marami, hindi to simpleng pagiging makasarili o basta pag-iwas lang sa responsibilidad. Sa marami, resulta ito ng malalim na pag-iisip na maaari nating ma-articulate sa sumusunod. Kung mag-anak ako, gusto ko handa ako, hindi lang financially, kundi buo sa commitment. Kasi alam niyo yon, hindi na lang basta tungkol sa kakayahan. Kasi may kaya talaga, pero hindi na pinipili na mag-anak din. So, malaki na yung shift pati sa priority sa buhay. Kung dati ang view, lalo na sa mga matatandang henerasyon, no? Kapag kaya mo na, dapat mag-anak ka na. Yung mga matatandang magulang lalo, hindi ko alam, no? Kung feel nyo na tinatanong minsan, lalo yung mga friends kong trentahin dyan, tatanong, kailan ba ako magkakaapo? Kasi yun yung perspective to continue the generation. Ngayon, nagkakaroon na ng shifting in priorities. Hindi na siya default. May bagong pattern na nag-emerge. Marami na hindi naman sinasabi na never or ayaw talaga. Karaniwan ang sinasabi, hindi pa ngayon. Kaso maraming pagkakataon din, yung hindi pa ngayon, pag lumaon, nagiging hindi na. Kaya alam mo yon, ang pagbaba ng birth rate ay nangyayari hindi lang dahil sa kakulangan, kundi meron na rin dahil sa pagbabago ng pananaw. Pagbabago ng pananaw sa buhay, sa pamilya at sa fulfillment. Ngayon, bakit ganito yung desisyon ng mga tao? Bakit ganito na yung trend sa individual decision making? Ano yung mga drivers? Ano yung mga factors na nagli-lead? Pag-usapan natin ang pangalawang kahon ng perspektibo. Let's talk about the underlying drivers. So, pag-usapan natin yung mga nagdudulot o sanhi ng mga pagbabagong ito. Bakit nga ba ganito yung mga desisyon ng mga tao? Una, ekonomiya. Mataas na inflation, mababa na sahod, at mga beshi, sobrang mahal mag-anak. Pangalawa, trabaho at responsibilidad. Talagang malaking problema yung stability ng trabaho. Kasama din yung contractualization. Marami rin na unstable talaga yung income. Kaya ang hirap mag-establish ng long-term financial planning dahil sa kabuuan ang gulo ng ekonomiya. Pangatlo, sistema. Alam niyo yun, healthcare, mahinang social safety nets, at higit sa lahat, mababang tiwala sa gobyerno. Pang-apat, pagbabago ng kultura. Nagiging mas edukado na ang populasyon. Nagiging mas informed na yung karamihan. At totoo to, hindi lang sa Pilipinas. Kapag mas nagiging educated, mas nagiging informed yung populasyon, nagkakaroon ng shifting sa decision making. Tumataas yung awareness sa mga pinipiling desisyon sa buhay. Hindi na nagiging default yung pag-aanak. Nagiging option na siya. Ako lang bilang biologist, no, yan yung ginagawa ko sa araw-araw tungkol sa biology. Parang hindi lang ako mapaliwanag na pakiramdam sa phenomenon to, kumbaga. Parang tayo lang yung species na, sa sobrang successful at dominant, nawawalan na ng interest mag-reproduce. Anyways, that's an entirely different topic. Balik tayo ulit. Panglima, migration. Marami nang gustong umalis ng bansa, simula dati pa. Dahil dito, mataas ang brain drain, mataas ang productivity drain. Yung pinakamagagaling at pinakamatatalino, marami sa kanila umaalis. Guys, kung gusto nyo umalis, hindi ko kayo masisisi, hindi kayo masisisi ng kung sino man. Go for greener pasture. At talagang meron sa ibang bansa. Dahil sa migration nga lang, nababawasan ang potential. Yung pagdami ng potential is much more stable families sa Pilipinas. Kasi nga, yung mga mas edukado, mas matalino, at productive na Pilipino, sila din supposedly yung mas mataas na chance na bumuo ng produktibo at mas matatalinong pamilya. Marami sa kanila umaalis. Kaya threat din yun sa pangkabuoang perspektibo ng bansa. Pero again, hindi kayo masisisi doon kung gusto nyo umalis. Kung nasa abroad ka na ngayon, by all means, do so. Yun po, hindi ko po sinisisi yung umaalis. Baka ako rin soon. If it's for the best of your family, prioritize your family. Going back, alam mo yun, hindi lang basta ayaw ang maraming tao mag-anak, kundi sistema mismo ang nagpapahirap sa pagbuo ng pamilya.
Ngayon, pumunta na tayo sa ikatlong kahon. Ito na po ang collective perspective o ang pananaw para sa kabuuan. Hindi na po ito pang individual. Ito ay pang buong bansa, pangkalahatan. Ito rin po ay based sa global data, lalo na sa historical trends sa iba't ibang bansa. Kung tuloy ang pagbaba ng birth rate, patuloy na liliit ang populasyon ng mga kabataan at patuloy naman nadadami ang matatanda or retiring age. Kung hindi tayo aabot sa proper replacement level, replacement rate para sa population change natin, magkakaproblema tayo. Bakit? Pag-usapan natin yung konsepto ng replacement rate. Ang replacement level or replacement rate, sa simpleng paliwanag, ito ang bilang ng anak na kailangan ng bawat magulang para mapanatili ang laki ng populasyon. Karaniwan, around 2.1. Ang bilang nito ay around 2.1 kada babae. So in general po, para mas madaling intindihin, ang ideal sana sa lahat ng babae, at least may 2 anak. Sana. Sa collective perspective yan ah. Bakit hindi eksaktong 2? Bakit may pasobrang onte? Kailangan kasi i-account ang mga hindi umaabot sa adulthood. At iba pang factors kagaya ng mortality. Kapag ang isang bansa ay nakapag-maintain ng 2.1 replacement level, stable o mamaintain yung populasyon nito. Hindi siya magde-decline. Kapag mas mababa sa 2.1, unti-unting liliit ang populasyon. At kapag mas tumagal ng mas maraming taon, nagbabago yung structure ng population. Mas kumakaunti ang mga pumapasok sa workforce at mas dumadami ang matatanda, ang mga retiring or seniors. At ang age group ng retiring at seniors, kailangan ito ng suporta. Kailangan ito ng resource allocation kasi mataas yung maintenance cost nila. Kaya mahalagang maintindihan ito. Hindi lang ito tungkol sa dami ng tao. Ito ay more on tungkol sa balance ng edad sa loob ng isang bansa. Kaya darating inevitably sa point na mas marami na ang kailangang suportahan kaysa sa kayang magtrabaho kung hindi mapipigilan yung decline in birth rate. Ngayon, buti kung malakas yung ekonomiya para ma-buffer yung increased spending para sa increasing aging population. Kasi hindi yun yung status natin sa Pilipinas. Ano yung magiging epekto? Bumabagal ang ekonomiya, kumukonti ang workforce, lumiliit ang tax base. So, pipilitin palalo ng gobyernong i-tax tayo kasi kakapusin siya. Lungkot, no? Tataas, mag-i-skyrocket ang gasto sa healthcare at pension. In short term, parang mukhang okay. Sasabihin natin, less traffic yan, less siksikan, less immediate pressure. Pero kung lalawakan mo, all things considered, kung lalawakan mo yung perspective mo into the long term, collectively, babalik ito bilang mas mabigat na problema. At ito po ang matindi. Base po ito sa global data. Kapag ang isang bansa ay bumaba na sa below replacement rate, sobrang hirap na ito ibalik pataas. Punta na lang tayo sa mga nakaka-experience nito ngayon. Japan at South Korea, hirap na pataasin yung birth rate nila. Naalala ko yung mga memes ni Shinzo Abe. This is my last message. Have sex now. Mga ganon, no? Europe at Canada, malaki yung pag-asa nila pero dahil sa immigration, hindi dahil sa native increase in birth rates. Buti sila, malago yung ekonomiya, highly developed countries, maraming safety nets, economically speaking. Tayo sa Pilipinas, hindi tayo attractive destination for immigrants. At marami pang umaalis kaysa pumapasok. Tayo, yung mga immigrants sa ibang bansa. Kaya alam mo yun, ang mga desisyong tama para sa individual, maaaring magdulot ng cascade effect o mga pangmalawakang hindi inaasahang epekto sa buong sistema. Kaya sa lahat-lahat ng mga kahong ito, lahat-lahat ng mga perspektibong ito, nagiging komplikado. Sa isang banda, tama ang individual na magdesisyon base sa kanyang kakayahan at sitwasyon. Sa equal na kabilang banda rin, ang pinagsama-samang desisyon ng lahat may epekto sa kinabukasan nating lahat. Let's articulate it in a much more focused statement. What is rational for the individual may not always be sustainable for the system. Sa totoo lang, sobrang komplikado ng usapin na to. Kasi kung isipin mo sa individual perspective, hindi naman mali na hindi mag-anak kung hindi naman talaga kaya. Hindi mali kung maghintay muna kung hindi pa rin kaya. Hindi rin mali na magdesisyon ka
sa isang direksyon o uri ng buhay na gusto mo. Pero sa kabilang banda, hindi rin mali na isipin natin yung pangkabuuan na perspektibo. If we are to take into account everything that we have talked about so far, ang tunay na problema ay lang po bumababa basta ang birth rate ng Pilipinas. Bumababa ito habang mahina pa ang mga sistema natin. Bumababa ito habang rampant pa ang korupsyon sa bansa natin. Bumababa ito habang yung mga institusyon natin pabagsak. I hope you understand the implication of that. Sa ibang bansa, mababa ang birth rate, pero malakas ang mga institusyon. Sa atin, mababa ang birth rate, mahina ang sistema, at maraming umaalis. Kaya kung lalawakan talaga natin yung perspektibo natin, hindi siya nakalimit sa dapat bang mag-anak ang mga Pilipino. Ang tanong dapat more on tungkol sa anong klaseng bansa ang kailangan nating buuin para gustuhin ng mga Pilipino na magpamilya. Yun talaga yung tanong. Sa bawat isa sa atin, bukod sa individual choice natin kung gusto natin magpamilya o hindi, ano rin yung collective individual choices natin para bumuo ng isang bansa kung saan gustong magpamilya ng mga Pilipino? Yun yung magandang tanong. Sa uli, hindi natin mapipilit ang mga tao kung sinong gustong magpamilya o hindi. Pero pwede siguro nating pagtulungan na magpakulong ng mga korap na politiko. With gigil, ayusin ang sistema, bumuo ng isang bansa na gugustuhin na bumuo ng pamilya. Kasi pamilya talaga yung central functional unit ng society. If the family collapses, the society collapses. Everything collapses. Ito lang last appeal ko, lalo sa mga kabataan. Sana i-consider natin bumuo ng pamilya. In alignment sa individual choices natin. Mahirap po, totoo yan. Minsan pa nga parang isipin mo illogical. Sobrang hirap ng buhay, magpapamilya ka. Sa dami ng problema ng mundo, no? Pero alam niyo, sa buhay ko so far, more than 3 decades na akong buhay. Alam niyo, maraming nagsasabing matatanda. Mga may wisdom, syempre pinifilter ko na consistent yung trend. Karamihan sa kanila nagsasabing hindi nila pinagsisisihan yung pagbuo ng pamilya. Ito sa isa sa pinaka-fulfilling ginawa nila sa buhay nila. Kahit pa sobrang hirap ng pinagdaanan. Mahirap bumuo ng pamilya. Pero common theme din sa buhay na isa ito sa pinaka-fulfilling at concretely building block ng isang successful society. Isa to sa isang pinaka-accessible na way para sa isang fruitful life. Yun yung isa sa gift ng buhay. Yung opportunity mo na bumuo, magpatuloy ng pagbuo ng isang pamayanan. Magkagayon, kung ano man yung piliin mo, nasa sayo naman yun. May kalayaan kang mamili. Basta ako, just always remember, keep the faith, aim upwards, and keep moving forward. Salamat ng marami sa suporta.